ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy ang kaliwat kanang kaso hindi lang sa Pilipinas pati rin sa Amerika. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, sa mga korte muna rito lilitisin si Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kasunod ng pagkakahuli kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, haharapin niya ngayon ang mga kasong child abuse, sexual abuse at qualified human trafficking sa mga korte ng Pilipinas. Nasa Quezon City Regional Trial Court ang mga kasong child and sexual abuse laban kay Kibuloy matapos itong ilipat ng Korte Suprema mula sa Davao City RTC noong Mayo. Ang kasong qualified human trafficking naman ni Kibuloy na non-bailable o hindi maaaring magpiyansa nasa Pasig RTC. Ang mga kasong yan ang naging basihan sa pagkakaaresto sa pastor. Kaninang hapon, naibalik na sa mga nasabing korte ang mga inisyu nitong arrest warrant laban sa pastor. Ang aking maging instruction sa prosecution, prepare all the evidence so we can ask for continuous trial para matapos kagad yung kaso na kailangan litisin. And we would like the Supreme Court, pag nangyari yan, na huwag pumayag na magkaroon ng dilatory tactics. Giit naman ni Justice Secretary Boying Remulla, dapat munang harapin ni Kibuloy ang mga kasong isinampa laban sa kanya rito sa Pilipinas bago siya ipa-extradite o dalhin sa Amerika para naman sa paglilitis ng mga kaso roon. He should face the music here, especially na pinahirapan niya yung mga pulis na hanapin siya. And we expect the US to file an extradition request very soon since he's already in custody. Wanted din sa Amerika si Kibuloy dahil sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children at bulk cash smuggling. Ayon sa US Federal Grand Jury, sangkot si Kibuloy sa labor trafficking scheme kung saan dinala sa Amerika ang mga miyembro ng KOJC gamit ang mga peking visa. Puwersahan din daw silang pinapakalap ng donasyon para sa peking charity. Ang mga nakukuhang donasyon napupunta raw sa operasyon ng simbahan at sa maluwang pamumuhay ng mga leader ng KOJC. May mga babae rin daw na nirecruit para pagsilbihan ng pastor at umano'y pinipilit silang makipagdalik kay Kibuloy. November 2021 pa inilabas ng US Federal Grand Jury ang arrest warrant para kay Kibuloy. Depensa naman ni Remulla sa mga nagsasabing pinupolitika lang si Kibuloy. Wala akong pakialam sa politika niyan. It's really the criminal case that we have to mind. Tandaan nyo, ang kaso sa Amerika at kaso rito, halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Hindi naman yan pare-pareho. Iba-ibang buhay niyan, pero isang reklamo nila, iisa. Bukod sa mga kaso, may nilabas na freeze order ang Anti-Money Laundering Council sa mga bank account at ari-arian ni Kibuloy. Kasama rin dyan ang mga bank account at ari-arian ng KOJC na unang pinalawig ang freeze order hanggang February 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.